isa yun sa mga status symbol kapag yung bahay mo along the main road. Kasi kapag may mga parades or carnivals na dyan mismo nag-perform, dudungaw lang sila sa bintana nila. Yan yung family portrait nila. Yung nakasalamin, yan yung may-ari ng bahay. Tapos nakakatuwa ito, oh. Tignan nyo. Yes, sir. Old stroller. Grabe. So, dito naman, ito master's naman yung bedroom, sir. Master's bedroom. So, nagbabalik na naman tayo dito sa Silay City and muli nating bibisitahin ang Bernardino Halandoni House Museum. And kasama uli natin si Ma'am May. Hello, Ma'am May. Hello, good morning, sir. Good morning po. So, welcome pala sa house ni Don Bernardino Halandoni. So, si Don Bernardino Halandoni ay isa din siya sa mga hasyendero ng asukal dito sa Negros. So, yung bahay niya sa ngayon, this is almost 116 years old na. So, pinatayo ito 1908. Yung pinaka-main entrance ng bahay is nandito talaga sa gilid. Okay. So, proceed tayo sa taas. Ito hindi natin to napuntahan itong area na ito So, kasi nandito yung main entrance, dyan naman is yung mga garahe ng kalesa nila or silong lang talaga ng bahay kasi yung buong ilalim. Yung pinaka-main living spaces ng house na to is nasa taas. So, garahe ng mga kalesa nila, may mga pintuan lang doon sa harap kasi yung pintuan na yon para lang makalabas-pasok yung kalesa nila dati. Yung mga bahay, kapag along the main road dati, hindi naman sa gabal, walang ingay kasi mode of transportation is kalesa. So, takataklan ng kabayo yung madidinig dyan. Pagkatapos, isa yun sa mga status symbol kapag yung bahay mo along the main road. Kasi kapag may mga parades or carnivals na dyan mismo nag-perform, dudungaw lang sila sa bintana nila, mapapanood na nila. So, akyat tayo sa taas. Okay, so doon tayo sa main house ng bahay na ito. O, di ba? Nakakatuwa na muling bumalik dito, Ma'am May. Ito pa din siya, sir. Walang binago. Walang binago? Wala, sir. Pero para sa akin, alam mo, laging bago kahit napuntahan ko na siya. Yan yung family portrait nila. Yung nakasalamin, yan yung may-ari ng bahay. Yan si Don Bernardino Halandoni. Yung nasa gitnang babae, yan yung asawa niya, si Doña Isabel Ledesma Halandoni. Tatlo lang yung naging anak nila. Yung panganay nila lalaki, isang doktor, si Dr. Cesar. Yung bunso nila si Delphine. Yung nakapink yan, yung only daughter na si Angeles. Pangalawang anak niya ngayon, yung namamahala sa bahay na si Mr. Antonio Montinola. Nandito lang sa Silay area, bumibisita pa din sa bahay. Are they related to Agatona Halandoni in Iloilo? Wala lang siguro, sir, family tree. Kasi dito, yung Halandoni dito, Iloilo naman talaga nang galing. So, kung ititrace yan, kung may family tree sila, matitrace na magkakamag-anak sila. Kasi original na Halandoni is from Iloilo talaga. Kahit na Montinola, Ledesma, Iloilo galing. Iloilo kasi daw, sir, 1800s is progress na because of their textile. Yung textile nila, sila yung nagsusupply ng textile ng pinya. Tela ng pinya sa buong mundo dati. But eventually, when the US was invented the cotton, yung cotton is mas naging mura. So, down yung business nila. Yun na yung time na lumipat sila ng Negros to invest sugar farming. So, kung mayaman sila sa Iloilo, dito daw sa Negros, mas lalo silang yumaman. Yung demand ng asukal during World War, nag-10 times yung value. Kasi yung pinaka-access daw na pagkukunan ng asukal ng buong mundo dati is yung Pilipinas, yung pinakamalaking ambag ng asukal production, Negros Island. Kaya yung Negros tinatawag to na sugar bowl capital. Nakakatuwa, no? Na talagang nalalaman natin yung mga history. Yes, sir. Saka, sir, yan pala. Kung manonotice nyo, they have 3 layers of window dati. Kahit na ganito, nakaranya yung pamumuhay nila, walang kuryente nung panahon nila. So, they make idea or improvise paano papapasukin yung liwanag tsaka yung hangin. Kaya kung manonotice mo, may 3 layer ng bintana kasi yan na yung pang-blinds nila dati. Status symbol kung gaano daw kadami yung layer ng bintana. Parang ganon, kaka-prominent. So, purpose ng glass, prevention sa tubig ulan, prevention sa malakas na hangin, pero yung liwanag makakapas
makakapasok pa din sa loob ng bahay. Next is yung copy shell. Prevention from too much heat. Kapag masyadong mainit, parang hindi direct, sir, na makapasok sa loob ng bahay yung init. Tapos may lights may lights pa din. So, copy shell yung i-close. Yung last, yung lover na to is for ventilation. Kasi kahit yan lang yung i-close kapag gabi, makakapasok pa din yung hangin. Tsaka for security reason, kasi makikita mo kung sino yung nasa ilalim. Oo nga, yes. Hindi ka makikita sa taas. And during that time, hindi pa polluted. Yes, sir. Kahit na ganyan kalalapad yung bintana na yan, walang alikabok. Oo nga. Climate change. Yes, sir. So, kailangan nating i-adapt yun, no? Kaya yung mga ganitong bahay, medyo mahirap na talagang i-maintain. Yes, lalo na itong mga ganitong bintana, lalo na may bagyo, no? Oo, sir. Tsaka, kung ngayon, yan, sir, walang grills. Ngayon, bawal na kasi kung ganyan kalalaking bintana na hindi ka mag-grills. Kasi for security reason na rin. Di ba? Dahil lang mga kagamitan, Diyos ko, grabing mahal. Lalo na yung mga antique. Oh, di ba? Parang bago lang ulit tayong namasyal dito. Parang bago ng bago. So, explain mo muna ma'am yung mga room ulit. So, dito sir, ito yung room ng daughter na si Angeles. Yan yung wedding photos niya. Tsaka yan yung napangasawa niya ng Montenola, na si Dr. Trino Montenola. So, yung second child nila ngayon yung namamahala sa bahay na to. So, ito yung room ni Angeles. Lahat na makikita sa loob is 90% na original. Although may mga gamit na lang na dinagdag nung ginawa ng museum yung bahay na to. Okay. Dresser, bed. Dati walang kutsyon kasi yung mga sulihiya, yan na yung equivalent ng kutsyon kasi malambot, tsaka yung butas-butas niya, yung purpose is ventilation. Diba? So, ano na tayo dito? Hanggang dyan lang tayo. Hindi pwedeng pumasok. Pwede ba pumasok? Kasi sir, hindi lang naman kami sa sir nagpapasok. Ay, ganun ba? Kapag may mga kasi sir, yung mga field trip or yung mga maraming guests, kasi hindi naman lahat sir sumasama. Okay. So, hindi mo maiiwasan na yung iba hindi makikita na uupo sa kama. So, yung mga kama na yan, hindi na kasi yan ganyan katibay. Yes. Hindi na pwede. Kaya kailangan hanggang sir, yung tsinelas mo. Okay lang sir. Alam mo ma'am kung bakit ako nag-uubad din ng tsinelas. Gusto ko ma-feel yung wood. Gusto ko tanggalin yung medyas ko pero connected lang din naman pala sir. Kasi daw dati kapag may mga parties, yung sala nila is nandito. So, hindi naman sila pwedeng dumaan dito kapag nandito yung bisita. Siyempre. So, kino-close yung mga pintuan na to. So, sila may mga connecting door papuntang dining or papuntang baba ng bahay nila. Okay, oo. Tapos nakakatuwa ito, Tignan nyo. Yes, sir. Old stroller. Grabe. Diba? Tsaka yung upuan, sir, nakatabi, butaka. Butaka. Oo. Paanakan. Pero that's also butaka, hindi na? Hindi, sir. Parang pahingahan na lang yan. Huli ka na, labas na tayo. Grabe aparador, ma'am. Aparador talaga nila ito. Yes, sir. Pero sa ngayon, sir, parang mga storage na lang siya ng mga kortina. Oo. So, nung araw talaga, lahat folded lang. Hindi pa uso yung hinahangit na ma'am, no? Diba? Tsaka yung mga carvings, yan. Oo nga, very intricate, So, ito na, sir, yung family photos ng daughter na si Angeles. Family photos ng... daughter na si Angeles. Ayan. Yan, sir. Angeles, Dr. Trino, 5 yung naging anak nila. Yung buhay na lang ngayon is yung second child nila, Mr. Antonio. Yung third child, Ma'am Esther Comago, na sa Manila na kasi doon na siya nakapag-asawa. Yung 3, hindi yan nakapag-asawa. Tumandang binata tsaka dalaga. So yung photos So yung photos na yan, sir, kuha yan dito sa bahay by the most oldest photo studio dito sa amin sa Sila, yung Gamboa Studio. Gamboa Studio. So, kalado sa taas, ceiling, emboss, import from Germany. Emboss, yes, nakalado. Made of steel. Yung purpose kasi ng steel na ceiling dati, iwas sa sunog dahil wala silang kuryente. So, yung source ng liwanag is mga kandila na chandelier or either yung mga digas, yung mga kinki na tinatawag. So, kapag ma-expose daw yun sa light materials, madali siyang masunog kumpara sa steel or sa lata. Tsaka yung lata, that is painted na.
Kasi yung original kulay is silver. So kapag magre-reflect doon yung liwanag ng kandila, parang kumakalat. Yes, kumakalat sa loob ng bahay. Most of the time daw, yung mga asyendero na to nagta-travel abroad kahit na wala pa namang eroplano dati, barko pa lang. Ilang buwan sila bago dadating sa lugar na pupuntahan nila, pero ganoon sila nag-spend time. So, kapag pupunta sila sa lugar na, kung saan man sila lugar na pupunta, kapag may mga magagandahan sila, binibili. Binibili, oo nga, kaya ano. Ganun yata talaga, ma'am, ano? Piano. Oh, the piano. Sa mga lumang bahay, hindi talaga mawawala ng piano kasi wala namang libangan. So, yung mga anak, dapat matutong tumugtog ng mga musical instrument kasi kapag may mga bisita, sila talaga yung mag-entertain. Yes. Diba? Ano to? Grottain Steinway. Steinway. Tsaka nagsisimbol pa talaga nung walang kuryente kasi yan, may kandelabra. Oo nga, may kandila, yes. Very nice. So, dito naman, master's bedroom, sir. Master's bedroom. So, pwede ulit tayo pumasok? Yes, sir. Parang nung nakaraan, di tayo pumasok. Oo, sir, wala. Hindi, sir. Kasi hanggang dyan lang sa may cord. So, ngayon pwede na. Anong tawag sa ganitong ma'am? Hindi ko lang alam. Parang altar yata. Hindi ko lang alam, sir, kung ano yung specific na tawag sa ganyan. Pero usually yung common Filipinos is religious naman talaga kasi may mga ganyan sa mga lumang bahay. Master's bedroom, kwarto ng mga magulang nila. And of course, the bed frame. Ito pa rin yung bed frame nila, ma'am. Sir. Arenola. Washstand area. Kasi dati daw, kahit anong laki ng bahay, yung CR outhouse, isa lang. So, kahit anong rami nyo sa isang bahay, yung CR isa lang. Kasi yung plumbing daw, nung panahon na yon sobrang mahal. So, kapag may isang CR ka sa isang bahay, sobrang yaman mo na daw. Kaya may mga arenola, washstand area, kasi dyan na lang naghihilamos, dito na lang umihi sa arenola. Yung hygiene daw, hindi naman ganoon kasi ka-important. Kahit na hindi maligo araw-araw, okay lang. Kasi hindi ganito yung climate, hindi malikabok, hindi mainit. Totoo yan. Nakaka-amaze lang na bumalik sa nakaraan. So ito yun, dyan sila nagwawash ng hands, bago matulog. Ito, sir, is may connecting door din siya papuntang boys' bedroom. Boys' bedroom. O, dito na tayo. Para dire-diretso na. O, boys' bedroom naman ito. So, kahit nakita na natin ito, nakakatuwa pa rin na makita ulit natin, Gamboa. Mga Gamboa, kasi sir, isa din yan sa mga prominent families dito sa Silay. Sa Silay, mga Gamboa. Muna sige, sir. Sir, yung chinelas mo nandun. Chinelas natin. O, di ba, naiwan na siya. So, doon na tayo sa may ma'am? Sa sir. Komedor. Yan, sir. O, the gramophone. Gramophone, radyo. Di ba? Ito, radyo nila. Di ba? Telefunken. Yes, sir. Telefunken is German brand daw. German brand. Solo portrait ng owner ng bahay na si Don Bernardino. Nung kabataan pa niya. Tsaka nung tumanda na siya, yan na yung... Ito na siya. Yes. Mga halan, Doni, sila? Si Bernardino, Chinese sila, nila? Lopez, Salandoni, sir. So, mix. Mix sila, Lopez kasi is Chinese. Alandoni, may mix Spanish na din. Lopez is from Iloilo din na Lopez. Oo nga, yes. So, Doña Isabel naman, Ledesma. Okay, Ledesma naman siya. So, dito na tayo sa Komedor. Dining area nila. So, yan, yung dining area nila. So, kung manonotice mo, sir, sobrang haba nung dining table nila. Kahit na dito, they have only family members of 5, pero detachable yung lamesa na to. Kasi depende din yung setup kung gaano kadami yung bisita nila. So, kapag madami silang bisita, ganito yung setup. Pero kapag sila lang, pwede lang yung nasa gitna yung gamitin nila. Kasi yung dalawa na to, sir, pwede lang siyang idugtong. Anong tawag ninyo niyan dito sa Silay?
May iba kasi tawag nila magic table. Basta may iba hindi ko tawag. din, sir, kung ano yung specific na tawag sa ganyang mesa. Yes, parang magic talaga siya. Oo. So, pwede siyang yung next, pwede siyang maging coffee table. Yung half moon na to, pwede siyang maging console table lang. Or pwede siyang idugtong doon sa dulo niya na half moon, pwede siyang maging round table. Oo. Sabi, tingnan mo. Tapos dito, madam? Dito, sir, ito yung daan, sir, papuntang comfort room nila. Comfort yung room. mga lock, yan pa din. Skeleton key. Traditional, lock ng mga door. Yan. Ito yung papunta sa may... CR, sir. CR. Outhouse yung CR, pero parang nakadikit pa din siya sa bahay. Oo. Pero yung mga toilet bowl, yung mga tiles, bago na yan. Kasi bago na pinaayos po ito. na. Okay. So, hindi na natin siya anuhin, ha? Ganyan lang, Pero dito, sir, paglabas, yan, overlooking na yung cathedral. Kasi status symbol kapag malapit yung bahay mo sa simbahan. Yung simbahan namin dito sa Silay, San Diego Pro Cathedral, pinatayo yan 1925. Italian architect yung gumawa. Yung dome nakabase sa St. Peter's Basilica. Tsaka yan pa yung ibang mga ancestral house na recognize na yan ng NHI. Pero sa ngayon, yan na yung mga example na converted na into commercial. During the American era na, no? Na-influence tayo ng mga Amerikano. Diba? Yung bahay, sir, wala namang pintura dati. Kasi yung bahay na to is tinatawag siya na pink house. Pero wala namang pintura dati. Kung ano yung kulay ng kahoy, ng semento, yun lang. Kaso lang, si Don Bernardino is may naging apo na babae na naging obsessed sa kulay ng pink. Na kapatid ni Mr. Antonio. So, nung si Ma'am Betty yung namahala sa bahay na to, una, tsaka sa farm nila, yung bahay, pinakulayan niya ng pink kahit hindi pa to museum. So, nung ginawa ng museum yung bahay na to during 1993, so, parang pinagpatuloy na lang. Kaya parang naging bansag sa kanya, pink house. Oo. Pero pagdating mo sa loob, green. Diba? Okay, so eto naman yung kanilang kusina, sir. Kusina. Ito na yung kusina. So makikita natin dito yung mga types of mga pang-plancha nila nung araw. Ito, pang-plancha. Yes, sir. Pang-paa? Yes. Tawag dyan, sir, prensa di paa. Prensa dahil paa dahil gamit siya ng paa. Dati, sir, wala namang tela ng maong. Mga kimona lang, patadyong yung mga tela binababad sa almirol para maging matigas. So, pag matigas na yung tela, kapag mag-dry na siya, iro-roll dyan para uunatin siya ng kahoy. So, i-demo ko para makita, sir. Sige. So, ganito, Ma'am Lancia, dati, dual purpose kasi parang nag-workout na din. Yes, yan. Ganyan, Ma'am Lancia. Para maunat mo talaga yung tela na nasa ilalim para makuha yung lukot. So, prensa di paa yung tawag. Kung meron silang sa paa, meron din naman silang sa kamay. Yung sa kamay, tinatawag to na prensa di mano. So, yung kamay, yes, yan. Press, mabigat, sir, kasi may bakal talaga siya sa ilalim. Kasi kung kamay lang, sir, walang force. Walang force, okay. Yan, sir, dahil friction lang. Kaya, siguro na discover yung diuling. Ito na yung plancha na nung na-discover na yung uling, tawag dito is prensa di corona. Prens yung paggamit sa kanya, ginaganyan siya sa mga tela. Corona dahil yung itsura niyan is parang crown. Yung ganito naman siguro, yung kasunod niya is yung may takip na. Kasi yung may takip, mas secured na. Yung parang pa-triangle. Kasi mas secured na kumpara dito na open yung taas. Yes. Kasi yung tendency pa niya, pag nahanginan yung baga. Sir, tatalsik sa mga damit, madaling masusunog kasi mga maninipis. Kaya ang new generation, minsan nagko-complain tayo, ano ba yan? Plancha na naman. Pero imagine nyo nung araw, kung gaano mahirap sila mag-plancha. Di ba? Wala kang choice. Wala kang choice na yun. Kahit na ngayon, konting brand out lang, nagrereklamo dahil mainit. Sa kanila dati, imagine, walang ice. I-import pa sila ng ice from US, either Europe. So, this is their ice box. Di ba? Dito nila i-imbak yung ano nila. Yellow. Yes. Ito is may molding na metal sa loob dati. Kaso lang nung nasira, hindi na lang din pinaayos. Yun kasi yung pang-isolate. Tsaka yung dry ice na binibili nila galing abroad, nilalagyan yun ng rock salt tsaka rice tahas para hindi siya madaling matunaw. Luxury yung ice kasi nung panahon nila, sobrang mahal. That is only for the wealthy family kasi 5 pesos lang yung ice daw nung panahon nila, 19th centuries. Pero yung value ng 5 pesos na yun for today is almost 15K na. Oh my God. Ice pa lang yun. Napang-preserve lang ng isda tsaka karne nila. Hindi yun nilalagay sa tubig para pampalamig na pang-inom. Hindi siya ginagawang halo-halo. Kasi yung tubig nilalagay dyan dati kung saan malamig.
Di ba? So, ito yung pinakakusina ng bahay. Lalagyan ng mga suka, pang-ferment ng pang-ferment. Oh. Yan kasi sir, tibod, pang-ferment lang talaga yan ng tuba. Tuba, pagkatapos ilalagay dyan, magiging suka siya. So, ito yung mga bangaan nila na ginagamit noon. So, sila nagluluto. Diba? Very simple. But beer bottle. Mga beer bottle dati. Oh, talaga? Oo, ito yung beer bottle made of ceramic. Dati daw, disposable lang din to. Kagaya sa atin ngayon na parang tinatapon lang yung mga beer bottle. Kaso lang yung material sa ngayon, iba kumpara sa kanila dati. Oo. Yes, sir. Ay, oo nga. Tsaka mahal na yung ganyan. Kaya sir, nandito na yan sa museum kasi artifacts na. Oo, artifacts na siya, yes. So, ito naman yung land, yes sir. Azotea, laundry area nila. Oo. Laundry area nila. Halos lahat naganap dito sa taas. Sa ilalim, wala. At saka mukhang matagal na yung sampalok mo na yun. 100 years old na, sir. Dito kasi sa amin, yung sampalok naman, sir, hindi naman yan ginagawang pampaasim. Kasi yung pampaasim dito sa amin, yung batuan. Oo nga, batuan. Totoo. Eto, anong puno ito, ma'am? Dita, sir. Dita. Oo, dita. Almost 100 years old na din yung puno na yan. Wow. Pero sa kabutihang palad, kahit na maraming lindol, bagyo na dumaan, hindi siya natutumba. Tsaka hindi na napuputol yung sanga tumatama sa bahay. Mga malalaki. Oo, sir, na tumatama sa bahay. Tsaka, sir, so, protected niya ang bahay. No? Tsaka, sir, kasi yan, hindi naman siya, sir, hardwood. Okay. Parang malambot lang yung kahoy niya. Okay. Ba, hindi rin tayo nakapunta last time dito sa mismong laundry area nila. Ayan, so maraming salamat ulit, Ma'am May. And I hope to see you again after 2 years, I hope. Welcome ka pa din dito, sir. Welcome ka pa din dito sa amin. Maalala mo pa ako. Alalang-alala, sir. Ayun, so, ma'am, ito ay nag-open every day? Yes, from sir. Monday to Sunday? Sir, Tuesday to Sunday, 9 to 5. 9 to 5. Okay, so pwedeng walk-in naman, ano? Yes, sir, pwedeng walk-in. How much ang entrance fee? Entrance 60 pesos. For adult. And what about the, 50. 50, okay. No, not bad, no? Maraming salamat po, Ma'am May. Welcome.